Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Senado at Kongreso sa trahedya ng engkwentro sa Mama Sapano, sa pagitan ng rebeldeng Muslim at PNP commandos, marami pa ring isyung hindi nalilinawan. Patuloy din ang sisihan sa gobyerno, lalo na sa Pangulo, na patuloy namang pinagtatakpan ng mga kaalyado. Sa nakaraang mga linggo, tila wala pa ring malinaw kung makakamit pa ng 44 na magigiting na bayani ang hustisya at mapanagot ang mga may sala. Ipinahayag ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang kanyang pagkadismaya sa nagiging takbo ng investigasyon at sa ipinapakitang aksyon ng Pangulong Aquino. President Aquino has this habit of not admitting accountability. Hindi yan ang trait ng isang presidente dapat. Ang isang presidente, kung nagkamali ka, nagkamali ka. Ang masama sa ginawa ni President Aquino, ang sinisisi niya parang soft pa. Parang soft pa ang may kasalanan, bakit namatay sila. Unacceptable yun, hindi lang sa pamilya ng mga namatayan. Kundi unacceptable din yun sa mamamayang Pilipino. Namatay na nga, binala na nga sa kanyon, tapos sila pa ang sisihin mo. Sa pinakahuling talumpati ng Pangulo, tila sinisisi nito ang dating SAF commander na si General Getulio Napeñas dahil hindi nito inabort ang mission. Mulat po dapat dito ang commander ng operasyon, lalo pat matagal siyang nakadestino sa Mindanao. Inaasahan sa kanya ang tinatawag na situational awareness. Alam niya dapat ang nangyayari sa bawat sandali. Dahil nga malaki na ang pinagbago ng sitwasyong dinatnan sa inaasahan sa plano, may di bababa sa 3 pagkakataon kung kailan maaaring inabort o pinagpaliban ang operasyon. Ngunit sa Senate inquiry na pinangunahan ni Senator Miriam Defensor Santiago, ipinaliwanag niya na hindi lang si General Napeñas ang dapat managot. Ang problema sa iyo, sir, is that you are assuming full responsibility for the operation. But I want to know who were the people pulling the strings behind you. Iginiit naman ng Pangulong Aquino na bagamat nagkaroon ng ganitong trahedya, patuloy pa rin ang pagsusulong nito sa BBL. Sa lahat po ng nakikisanib sa atin sa paghahagad na kapayapaan, desidido kaming ituloy ang laban. Ayon naman kay Greco Belhica, lead petitioner against DAP and the pork barrel system at lieutenant sa Naval Reserve ng Pilipinas, isa itong paraan ng Panginoon upang ma-expose ang katiwalian sa gobyerno. Sinabi ng Panginoon naman yan sa huling araw, masyadong magulo. Ngalawa, ang lahat ng ginagawa ng taong masama may kabayaran. Lahat yan, pagbabayaran mo sa Panginoon Jesus. Ngayon, alam natin, inabuso ng mga politiko ang pera at ang pwesto. Ngayon, tapos pinagtatakpan nila, nagsisinungaling sila. Imbis na ipatupad ang batas, ipinagtatakpan ng mali. Ngayon, in-expose ng Panginoon. Idinagdag din ni Belhica na sa pamamagitan nito, ipinakita ang tunay na motibasyon ng mga nagsusulong ng BBL. Hindi ko maintindihan sa ating pamahalaan sa pagpasok ng BBL na to. Alam na ngayon kitang-kita natin ang motibasyon ng motibo ng MI. It's not for peace. They want war. Unless you give them their land. They have no more land. It's all the land of the Filipinos. So, hindi ho nagkakamali ang Panginoong Diyos. Hinayaan niya lahat ng mangyari, but what the devil meant for evil, God turns for good. However, we have responsibilities and we have a duty to become Christian patriots. Mahalin po natin ating bayan, mahalin po natin ang ating mga kababayan dahil isa lang ang bayan Pilipinas, wala na po iba tayong pupuntahan. Sa mga panahong ito, dapat nating pag-igtingin ang ating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng matinding panalangin. Matatamo natin ang tunay na kapayapaan kung ang mga hakbang na ating gagawin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon na magbibigay liwanag sa kadilimang hinaharap ng bawat isang sangkot sa mungkahing BBL.